should not blossom, nor fruit be on the vines. The produce of the olive vale and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in God of my salvation. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Ayan, ganda po ng isinulat ng propetang Habakuk tungkol sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you and we honor you, Heavenly Father. We remember your sacrifices, O our beloved Jesus. And we acknowledge your presence in our midst, Holy Spirit. We are your people called by your name, your sheep listening to your voice. Panginoon, kami po ay naririto'ng magkakapatid, hindi para manood, kundi makiisa sa pasasalamat at pagluluwalhati namin sa iyong pangalan. Walang ibang maitaas kundi ikaw, Panginoon, ang aming nag-iisang Diyos. Masdan mo ang aming mga puso. Hindi man kami handa physically, hindi man kami nakakaramdam, Panginoon, ng security sa kung ano yung nakikita namin, pero isa lang ang alam namin, mabuti ka. And we cannot remove the absolute truth that you are in control of our lives. Whatever happens, oh God, it is your way of molding us, just like a potter to a clay. Lord, sinabi ng propetang Habakuk na kahit walang nagbo-blossom, Panginoon, kahit walang mga prutas sa puno, Panginoon, kami magpupuri dahil isa lang. Dahil alam ni Habakuk, dahil kilala ni Habakuk, at napakasigurado si Habakuk na ang Diyos na kanyang sinasamba, ang Diyos na kanyang pinupuri, ang nakakaalam ng mula umpisa hanggang dulo ng kanyang buhay, ang kanyang pinaglilingkuran. Tulad ng propetang Habakuk, Panginoon, nawa makita mo ang mga puso naming sumamba at magpuri kahit hindi naaayon sa amin ang mga nangyayari. Magpupurit, magluluwalhati kami kahit hindi namin alam kung anong mga susunod na plano mo, Panginoon. Panghahawakan namin ang iyong salita dahil kayo ay tapat sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, ihanda mo ang puso at isip naming magkakapatid. Iisa ang layunin, alalahanin, purihin at luwalhatiin ang banal mong pangalan. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Purihin natin ating Diyos na buhay. Tayo'y pumalakpak sa Panginoon. Come on! Let's worship His name. Hallelujah! Kapatid, kung meron tayong mga nararamdaman ngayon, yung alam mo yun, yung parang matamlay ka, parang medyo tinatamad, utusan natin ang sarili natin na iwaksin mo na yung mga ganung spirit. Kasi alam mo, deserve ng Lord yung magar mong pagpupuri. Amen. Isipin lang natin kung ano yung mga mabubuting bagay na ginawa niya sa buhay mo, kung paano siya kadakila. Deserve ng Diyos ang papuri ng gagaling sa ating mga puso. Amen? Yung kagalakan na binigay ng ating Diyos, dapat gamitin natin yon sa data para ibigay ang ating papuri na para sa Kanya. At sa ating mga kaiksuunan ng mga Bisaya, diha, kitantanan, magdayig sa atong buhi nga Ginoo. Amen? Hallelujah! At purihin natin ang ating Diyos na buhay. Lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng Hallelujah! 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 So let it rise up
like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out. Oh, minsan pa, let it rise up. Woo! Let it rise up like a river. You pour it, overflowing. Let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit. Oh, 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 palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Purihin natin siya. Hallelujah! Sa iyo ang aming pagpuri, O Diyos. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe you are more than enough for me. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord. Oh, the joy of the Lord is mine. Hallelujah. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo ang aming pagpuri, O Diyos. Hallelujah. Jesus, come what may, you are worthy. You are worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord. You are my strength. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Hallelujah. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, oh Holy Spirit, let it pour out, with no limit. Overflowing. Holy Spirit, come on, let it rise up, like a river, overflowing. Holy Spirit,
Lord, joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Minsan pa, the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy of the Lord. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord. Hallelujah. Praise His name. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my days. Praise the Lord. I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. I'm dancing in the rain again and again, again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing in the rain again and again, again and again. Woo! You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Praise His name. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste a minute. Praise the Lord. I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord. I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord. I've been born again, again, again. Praise the Lord. I've been born again, again, again. Praise the Lord. I've been born again, again. Praise the Lord. I've been born again. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Continue to be in the presence of the Lord. Hallelujah. Pasalamatan natin siya sa nagdaan na linggo na hindi niya tayo binibigo, na lagi niya tayong pinagpapala at magpasalamat tayo na alam natin na anumang plano niya para sa buhay natin, it will be done according to His plans. As long as our desires align with His desires. So let's sing this song. You alone can hold this heart and all my hope. You're the author and the architect of flesh and bones. My future and my past, this life and all my plans, I'm surrendered on the altar.
trust that you will know where my feet should go, and I never have to second guess the word you spoke. If I've lost your path, it's straight from what you said. I'm surrendered on the altar, light the flame again. Whatever your plan is, you'll make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you'll make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Come and do it Every corner of my heart, take your place in every part. Have your way. Your ways have never failed me once. Though it cost me everything, I still follow where you lead. Have your way. Your ways have never failed me once. Every corner of my heart, take your place in every part. Have your way. Your ways have never failed me once. Though it cost me everything, I still follow where you lead. Have your way. Your ways have never failed me once. Whatever your plan is, you go wait for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Only the voices. Whatever your plan is, you make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 We're God of miracles. We're God who heals. You're the God who will continuously give us our provision. Hallelujah. That is who you are. That is who you are. That is who you Hallelujah. Praise God. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Mga binababa po namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, we want more of you. More of you in our lives, God. We want you more in our lives, Father. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, sa mga oras nito, ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Panginoon, pagpalain mo po kami at itama mo po ang aming mga puso at isipan. Ito po aming dalangin, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord! Magandang hapon po sa ating pong lahat. Maraming salamat, Brad. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa po natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ano po yung ating title nung last week na aking pong sinabi? Okay. Galing. Nakikinig. Not my way. But yours. Nadaya ako dun na. Purihin ang Panginoon. No? Nais ko lang pong balikan yung nandun po sa part number 3. Sandali lamang po ito, konting review lamang po. No? Nais ko lang pong expound ng konti yung part ng number 3, point number 3. No? Doing God's will today. Ngayon, doing God's will, yung gagawin mo ang kalooban ng Diyos ngayon. Hindi bukas, ngayon. Hindi mamaya, ngayon. Okay? Nilagay ko po dyan, number 1 is to obey what is known. Kaya nga po, naalala nyo kung Sunday, lagi tayong humihingi sa Lord ng, Lord, ano bang will mo? Tinatanong natin, amen? Tapos pinagpe-pray natin to the point na pumapanik tayo sa prayer. Hindi ko sinasabing masama yung ginagawa na. Sinasabi ko, there is a lot of easier way para malaman ang kalooban ng Diyos. No? Nilagay ko nga dyan, obey what is known. Sundin mo kung ano na yung alam mo. Hello? Hindi yung mananalangin ka, na alam mo naman yung sa tugon ng Lord eh. Parang pinalalabas mo lang ng nangyayari. Hallelujah. Pinipilit mo yung will mo sa Lord. Tama po ba ako? Kasi kung alam mo na ang will ng Lord, ipipilit mo pa ba ang kalooban mo? Tandaan nyo, ang ating pong pinag-uusapan ay
God's will. Ano? Obey what is known. Sabi po ng 1 Thessalonians 4:3, sa Tagalog ko na lang babasahin. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kalayan. Lahat ng uri. No? Lahat. Ibig sabihin, wala kang ititira. Lumayo ka dyan. Tapos, nilagay ko, stop looking for hidden things o hidden will ng Panginoon samantalang nandito ang will ng Lord, nasa Bible, hawak ko, bakit hindi nyo sundin? Tama? Tama ba? Pinipilit kasi. Madalas, ang nangyayari talaga, nagiging palusot na lang yun eh. Pero ang totoo, ang gusto mo, yung will mo ang masunod. Amen? Kung will ng Diyos ang gugustuhin mo, sometimes, hindi mo na kinakailangan ipag-pray. Ano ba gagawin ko rito kung alam mo ng will? Amen? Ang gagawin mo na lang, sundin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. So, hindi ko na po itutuloy yan. Ako po ay pupunta na doon po para sa totoong ating pag-uusapan sa araw na ito. Pansinin po ninyo, hindi ko po nailayo yung title. Doing Right in God's Eye. Doing Right in God's Eye. Nilagyan ko po, alam niyo, pag nag-aaral po ako, mahilig po akong maglaro ng isipan ko. At sa pamamagitan nun, doon po ako natututo. At gumawa po ako ng sarili kong tema para sa sermon ko. Actually, itong tema na to, para sa akin ho yan. No, nilagay ko ho dyan, living by God's standard, not on my own. Okay. Mga kabataan, mga bagong nilalang sa panahon ngayon, naabutan nyo ba si Rod Navarro? Rod Navarro. Hindi nyo naabutan? O, huwag nyo na alamin. Siya ho yung dating model ng commercial ng Standard Electric Fan. May natutunan kayo, bakit ho siya? No, bakit ho siya? Kasi ang standard po nun, talagang ang tibay. Ang tibay na electric fan. And dadalihin ko lang ng konti. At tong model na to, wala hong kasing yabang to. No? Kaya nga po, ang tawag sa kanya, standard. Kung magsalita siya, yun yung pinoportray niya, mayabang siya. No? Gusto ko makita natin, may standard ang Diyos. May pamantayan ba yun? Pamantayan ng Diyos. No? Kaya nga po, dun sa pamantayan ng Diyos, wala po kahit isa man ang nakaabot. Kaya nga po, ang lahat po sa atin ay nagkasala. Amen? So, wala pong nakaabot nun. No? Nais ko pong basahin from Judges, Judge chapter 21, verse 25. No? Sa Tagalog, hukom. No? Kabanata 21, talatang 25. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Sa Tagalog po, ng panahong iyon ay wala pang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. No? Praise God. Kasi nung point nito, wala pa pong hari ang bansang Israel. Ang nangunguna po sa Israel nito, itong part na to, ay yung mga tinatawag na judge. No? Gaya po nino. Sino po makilala niyo yung judge? Sige nga po. Deborah. Babae ba yun? Lalaki. Tatakay iba hindi makasagot. Playing safe, ano? So, nung panahon na to, walang gobyerno. Okay?
ginagawa nila ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Point number 1. Gusto ko pong maintindihan natin. The crisis of individual righteousness. Wow! Pastor, ano yan? Ang lalim. Di ho, mababaw lang. Ang crisis ng individual righteousness. Parang ganito lang yan eh. Mas magaling ako sa iyo. Di, mas alam ko yan. Tabi ka dyan, ako gagawa niyan. Alam ko to eh. Di, mas mabait ako. Ito dapat ang gawin natin. Naintindihan niyo na ibig sabihin? So, lahat po sila ay mga matutuwid. Yun ang akala nila. So, lahat ng ginagawa nila, akala nila matuwid basta magustuhan lamang nila. No? Pero ang hindi nila nakikita, they are in a fallen condition. Nandun sila sa katatayo na sila po ay wala sa ayos. Yun ang totoo. No? Dahil sa kasalanan, dahil sa immorality, dahil sa corruption, medyo nilaro ko nga yan, radical corruption. Alam mo yung radical corruption? Kung ako, gusto kong uminom ng alak sa labas, wala kang pakialam dun. Kung ako naman gusto kong uminom ng alak sa loob ng bahay, wala ka pa rin pakialam. Ginagawa nila kung ano yung gusto nila. Radical. No? Parang tayo lang minsan yan eh. Oh, dali. Habang naka-red pa pala, sorry. Habang naka-red ang ilaw, tawid, dali, wala naman sasakyan. Gets niyo ako? Tapos minsan ganito pa, no? Ang layo pa ng motor, dali, bilis. Kahit naka-red. Simpleng bagay lang. Radicality. Hindi natin nakikita, pero may mali. Simple lang, pero mali. So, yun po ang katatayuan ng mga nasa Israel nung araw. No? Doing what is right in their own eyes is not just doing what we want. Yung talatang yun, hindi lang basta ginagawa kung ano yung gusto nila. You know what? It is a rebellion. Sabihin nyo nga po, rebellion. So, kapag ginagawa mo pala yung sarili mong kagustuhan, ngayong ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay rebelde. Patay tayo dyan. No? Ito iniligtas sila ng Panginoon. Dinala sila sa bansang ito. Nung time na yan, na humihingi sila ng tagapanguna, binigyan sila. Pero still, they are doing rebellion. Hindi pa rin nila sinusunod kung ano yung hiningi nila sa Diyos. Amen? So minsan may mga Kristiyano ganyan eh. Mga simpleng rebelde. Still, they already know what is wrong and what is right, yet they are doing what is wrong. Isa pa pong bagay, sa pagbabayad ng kuryente, at alam ko wala nito sa atin. Wala nito sa atin, Doc. Sigurado ako dyan. Yung bang, nagbabayad ka ng kuryente, pero kapag ka hindi pa, reading time, yung kuryente mo, nagiging illegal. No? Kumukonekta, anong tawag doon, Bodge? Jumper. Ano? Kapag ka wala pang reading, naka-jumper ka. Pero alam mo, dahil kunyari, bukas reading na, ngayon pa lang tatanggalin mo na. Para naman tumakbo, may konsumo tayo. Para maliit na yung babayaran natin. Di ba? Alam niyo po, kapag meron pong rebellion, kahit sa church, kapag may rebellion, tandaan niyo po, nagkakaroon ng tinatawag na anarchy. Sabihin po natin, anarchy. Yan po ang resulta ng rebellion. Naalala niyo po nung kailan lang, last year, if I'm not mistaken, ang plano lang, magkaroon lang ng rally. Pero anong ginawa? Niransak ho yung hotel diyan sa may Recto.
Binasag yung mga pintuan, salamin, sinunog yung, anong tawag doon? Yung motor. Naalala niyo po yun? Di ba? Anong reason bakit ganun? Kasi that time, ang hinihingi ng mga tao inaalala ng mga tao yung yung tawag dito, kalayaan natin sa anong tawag to kay Marcos? Martial law, no? Yun ang inaalala lang yun, ha? Aalalahanin lang, pero ang nakita nyo yung nangyari? Nagkaroon ng panggugulo. Kasi gusto ng kalayaan. Hello? Gusto niyo ba malaya? Hindi, totoo. Gusto niyo ba malaya? In a sense of what? Not totally. Bakit? Kasi kapag malaya na natin gawin ang lahat. Pupunta tayo dun sa panahon ng Wild Wild West. Tinginin, ting-tinin. No? No? Naglalakad din sa kalye, may mga sikbit na baril. Oh. Diba? Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yun? Ha? Nagkatitigan lang, bumibili lang ng soft drinks. Biglang mag-square na dun sa kalye o magbabarilan na. Gusto niyo yun? Huh? It is a fallen condition. Nagiging rebellion. Anarchy is the absence of government. Walang gobyerno, walang authority, walang otoridad. No? Walang nag-enforce nung batas. Walang kumokontrol. Kaya sabi nila, complete freedom, I doubt it na magugustuhan natin yan. Maniwala kayo sa akin. Baka paglabas nyo ng bahay, biglang may dadaan dyan. Modesty aside. Walang pang itaas, walang pambaba. Diba? Freedom eh. Diba po? Buti nga ho ngayon. Unti-unti na. In Jesus' name. Praise God. Sabi ho ng kapatid ko, na isang captain waiter sa barko. Sabi niya, wala nang gaanong, pakinggan niyo wala na daw hong gaanong bading. Excuse me. Nando sa third sex na naglalakad na naka-bathing suit doon daw po sa kanilang mga pinupuntahan ngayon. Praise God. Palakpakan natin ng Diyos. Kasi nagkakagulo man ang mundo, lumalalaman siya, pero kahit paano nababawasan. Amen? Pero the reality is, one day, one time, hindi na ho natin may iwasan yun. At kapag nangyari ho yan, palakpakan po natin ng Diyos dahil babalik na siya. Hallelujah! Doing what is right on our eyes, no? Anong tawag doon? Ito po yung tinatawag na nagkakaroon ng utopian system. Mga bata, mga mahilig sa cartoons. Sino nanonood ng Utopia? Wala. Ano nga ba? Sa Netflix ba yun? Yung Utopian? Utopia ba yun? Utopia? Napansin nyo, yung mga bida doon, mga hayop. Anong nangyayari? Kanya-kanya silang gawa ng gusto nila. Bakit hayop yung nilagay nilang pinoportray doon? Do you know why? It shows only one thing. Nagmimistulang hayop ang tao kapag dumating doon sa utopian state. Gets nyo ako? Gagawa tayo, kanya-kanya na to. Pag bumili ka ng Coke, oy, akin yan. Kahit ikaw ang bumili, akin yan. Gusto niyo po bang ganon? Gusto niyo pa freedom? Hello? Wala nang makasagot. Baka ako gusto niyo pa po ng freedom eh. No? Utopian system is a voluntary, non-hierarchy cooperation. Nagkakaisa kayo, pero naglalamangan kayo. No? Kung ano yung gusto mo, yun lang ang gagawin mo.
Sa bahay nga, galit na galit tayo. Diba? Magsasaing ka na rin lang para sa bisita mo. Bakit hindi ka pa magsaing para sa lahat? Diba? Minsan may ganun eh. Tama po ba ako? Kakain ka, isang hotdog. Bakit isang hotdog lang ang niluto mo? Bakit hindi ba pwedeng lahat para kakain tayo lahat? Naintindihan niyo ako? May lamangan. Merong iwasan. Merong walang pakialaman. Matthew chapter 24 verse 12, no, nilagay ko lang po rito. Ito po yung mga nagpapakita ng anarchy sa Bible. Matthew 24 verse 12. And because lawlessness will be increased, sabi ng Panginoong Hesus, the love of many will grow cold. Ang pag-ibig ko manlalamig na. At nangyayari na po yan ngayon. Ngayon po, minsan yung mag-asawa parang nang hindi mag-asawa eh. Diba? Yung sa TikTok, yung mga ganon, yung mga video kahit sa Facebook, yung bang natutulog yung mag-asawa, biglang sisipain. Ibig sabihin, doon ka na lang, diyan ka matutulog, masikip eh. Diba? Ano tinuturo nun? Ano tinuturo nun? Tawa tayong tawa, pero para wala lang. Pero hindi natin alam, may tinapakita yun sa mga batang nanonood. Gawin mo to kasi kailangan mo. Hello? Kaya nga po, hanggat maaari, bantayan natin ang mga bata sa panonood sa internet. Amen? Amen? So, tatalin po tayo. Sabi po ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to man, but its end is the way to death. Pakinggan po ninyo, ito po ang sabi ng Proverbs 14:12 sa Tagalog. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Hallelujah. Yan ang yan ang bunga ng personal righteousness. Basta ako matuwid ako sa sarili ko. Akala mo maganda yung ginagawa mo, pero ang dulo nun, kamatayan. Kapag wala ang Diyos na naghahari sa iyo, na namamahala sa iyo, at sinunod mong sarili mo, ano mangyayari? Ang kapahamakan nun. Ang dulo ng kapahamakan. So, baliwala lahat ng ginagawa natin. Amen? Kahit gaano ka kasipag, kapag wala ang pagsunod mo sa pamamahala ng Diyos, baliwala yun. Baliwala yun. Hallelujah. Yung chaos ng independence, gusto ko makita natin yung self-governance. Sabihin po natin, self-governance. Ang i-govern ko yung sarili ko. Ang i-govern ko ang i-rule ko lagi yung sarili ko, yung gusto ko lagi. Alam nyo, chaos of independence refers to the unstable, uncertainty, and a destructive power that occur na nangyayari after a nation or an individual gains freedom. Kapag ang tao ho, nagkaroon ng freedom, ito ang nangyayari. No? Nagiging unstable siya. Walang kasiguraduhan, uncertainty. Hindi po natin alam, yun po ay isang nakasisirang kapangyarihan. Kala mo free ka, nakakasira yung freedom mo. Kaya nga, nung naging free ka, subukan nyo nga po sa anak nyo, bigyan nyo ng freedom lahat ng anak nyo. Paglabas ng bahay niya, makikipag-away ang gagawa ng mga kaguluhan niya. Pagbalik niyan, sino mamumblema? Di ba kayo? Tama ho ako. Buti na lang, Aaron, hindi kita pinayagang manggulpi lalo nun eh. Puti nung suot mo eh, nakita kita. No? Yung anak kong to, gaganyan-ganyan lang mo yan, tahimik. Alam niyo ginawa niyan?
May nanloko ho. O tama naman ho, pinagtanggol niya yung kanyang ate. Inutusan ko, meron hong nang asar sa kanila. Hindi niya na pinansin nung una. Yun ang kwento sa barangay. Na barangay patuloy ako. No? No? Nilagpasan niya na. Ang problema, hinarang pa sila. May sinabi pa. Yun yung hindi niya nagustuhan. Binalikan. No? Pinatukan. Ang tawag doon? Sinampahan. No? Nasa ilalim, nakahiga talagang binanatan ng binanatan. No? Bakit ko nasasabi to? Why? Kasi ganun tayo. Ito, pag may narinig lang ako rito, babanatan ko to eh. Para bang laging 45 barel na laging nakakasa. Na anytime dudukot at dudukot, puputok. Kaya nga po, wag ko tayong mag-aari ng barel kung ganun po ang ugali natin. And I'm telling you, may baril ho ako. Senyorita, ang tagal na nun. Alam niyo, ginawa ko? Nung baby pa ho si Nicole, kinalas ko na ho yan. Pinaghiwa-hiwalay ko po yung pyesa. Siyempre, wala yung bala, no? Baka magkamali ako. Hinuwalay ko yun. At inilagay ko ho sa ilalim ng kama. Dun sa hindi na maaabot. No? At nung ako po umalis, nung tiningnan ko ilalim ng kama, naitapong ko na pala. Bakit ko ginawa yon? The reason is this. I want nobody to get hurt. Ang Diyos ganun po. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo na makasakit tayo. Naririnig niyo po ba ako? Ayaw ng Diyos na kahit sa salita, makakasakit tayo. Tandaan po natin yan. Why? Kasi hindi lang dahil sa nakasasakit, kundi dahil sa tayo po ang dapat ay kawangis ng Panginoong Diyos sa lupa. Amen? Paano nila makikilala si Jesus Christ kung hindi sa pamamagitan natin? Amen? Born again pa, pero nagmumura naman. Kanina ho, papunta ako rito. Huwag kayong mag-alala. Siningit ko lang ho, no? Papunta ho ako rito. Si Nicole, yung dalawang bata, hindi ko na ho pinasama dahil wala hong tutulong kay mama sa bahay. No? So, naiwan po sila. Papunta po ako rito and praise God, nabigyan na naman ako ng pagkakataon gumamit ng itlog. Nasaan na itlog nyo? Yung binigay ni Pastor Alexis para gamitin para mag-evangelize. Kanina naiwan na naman yung isa doon sa Grab driver. Sorry, talagang hindi ko kaya mag-picture eh. No? Na dalawa kami, nag-uusap, no? Hindi ko kaya yun. Yung tao, pagbaba ko sa baba kanina, pinag-pray ko. At ang sabi niya, alam niyo po, pangalawa na po kayong nagsishare sa akin share ng salita ng Diyos sa akin. Pero kayo lang po matatandaan ko kasi may itlog. Hindi ako nakafocus sa itlog. Ang gusto kong pansinin natin, yung pag-e-evangelize. Alam ko magulo na at papunta sa paggulo ang mundo. Pero may magagawa ho tayo. Ang magagawa ho natin, madami ang makasama natin sasamba sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, mahalaga ang paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? When human preference replaces God's will and commands, yun po yung salita ng Diyos, pag pinili natin na mas sundin ang gusto natin kesa sa command ng Diyos, ang resulta po, the society and moral collapse. Magkakaroon ng society and moral collapse. Amen? Alam mo, sabi nung driver kanina sa akin, Ati-Etihan, sa ngayon sa Ati-Etihan? Kalibo. No, taga ron siya.
ang sinasabi niya sa akin, meron pong nag-share ng Bible sa amin sa Kalibo. Praise God. Sabi ko, may chance na maabot kayo ng salita ng Diyos ang nanay niyo. Dahil gusto niya rin kilalanin ng nanay niya si Jesus Christ na sinasabi ko kanina. Mga kapatid ko, mga magulang ko, ganito man ako, nakakatamad mag-preach, mangaral, pero sasabihin ko sa inyo, punong-puno ng katotohanan ang sasabihin ko. Pwede po ba? Gaya ng sabi ni Pastor Alexis, sino pa po rito yung may tinatabing itlog sa bahay? Wala na? Naibigay niyo na? Saan? Sa mga bata para paglaruan? O naitago niyo na? No? Pwede po ba gamitin natin na gawin natin na mag-evangelize tayo? Why? Bakit ko sinasabi to? Kahit sinasabi ko sa mga anak ko, bakit? Bakit ko pinipilit to mag-evangelize? Tandaan po natin, ang takbuhin po ng Makati for the year 2026 is harvest. Alam niyo po ba, ang buong Journey Church Philippines, ang lahat ng pastor, harvest din po ang tinatakbo. Amen? Gawin po natin ito. Ito po ang kalooban ng Diyos. Ang ikaw magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Hindi mo kayang i-evangelize, yayain mo sa church. Young people, yayain nyo sa youth fellowship. Amen? At akong tingin ko po, Sister Nancy to kasi naka-red, no? Etong darating na ano to? Yung outdoor natin. Yung Jesus Cares ba? Dalangin ko, mas marunong nang mag-evangelize ang bawat isa sa atin. At mas malakas na ang loob. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Para kayong nalugi. No? Ganyan lang po talaga mangaral si Pastor Jonathan. Nais ko pong pansinin ninyo, Judges chapter 17 to 21. Dito nyo po mababasa ang kawalan ng batas at pamumuno ang Israel. From chapter 17 to 21, makikita nyo dyan yung sinasabi ko, anarchy. Sila naglalamangan. Yung Levita, ni ganito, ninakaw para gamitin dito. Nung ninakaw, ginawa ritong pari nila para naman maghandog. No? O manguna sa pananambahan sa mga Diyos-Diyosan. Nakita niyo kawalang hiyaan ng mga taong walang takot sa Diyos? Sorry for the term. Pero yun ang tingin sa atin ng Diyos. No? Nakikita niyo ang tingin ng Diyos sa mga taong walang pagsunod sa kanyang kalooban at batas. Grabe ho ang nangyari kung pag-aaralan niyo yung Judge chapter 17 verse 21. Yung isang asawa nung pare, no? Kasi sa panahon po nila pwede yun. No, sa iba lang po yung connotation natin kasi, no. Yung Levite may dalawang asawa. Yung concubine tsaka yung totoong asawa. Yung concubine niya, alam niyo ginawa? Binigay. Kasi ang gustong rapein ng mga taong nandun sa bayan, yung Levites. Ang ginawa niya, binigay niya yung concubine niya. Anong ginawa? Medyo grabe po ang kwento ko talaga. Sorry. No, modesty aside, but this is the real thing. Ito yung totoong nangyari at nangyari noon at nangyayari uli ngayon. Yung babae, buong bayan ho ang nang-rape. Nung tinigilan ho, nung sumunod na araw, patay na iniwan sa pintuan ng Levita. Ganong katindi
ang kawalan ng paghahari ang Diyos. Kaya nga po, huwag kayong nagagalit, huwag kayong namimintas kapag may mga pamilya tayong nararaman o naririnig na punong-puno ng kaguluhan kasi baka wala silang Panginoon. Amen? Ang dapat na pag-usapan natin ng paano ko ba gagawin itong na ihahatid si Jesus Christ sa pamilyang ito para magkaroon sila ng kaayusan. Kasi ang laging alaman ng isip natin kung ano yung maibibigay natin eh. Pero ang dapat nating iniisip kung ano ang pwede natin gawin para makilala nila si Jesus Christ. Amen? Ang pera, sandali lang nila mapapakinabangan. Pero si Jesus Christ, maaaring habang buhay. Amen? Hallelujah. Doing what was right in the eyes of God. Deception of the heart. Deception of the heart refers to the biblical concept ng Jeremiah 17:9. Pakinggan ninyo. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Basahin ko po para maintindihan natin lalo. Sa Tagalog, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Yan ang tao. Lalo na kapag walang pagkilala kay Jesus Christ, ang puso po niya, kahit mukhang desente yan, ang puso niyan ay bulok na dahil sa kasalanan. Amen? Kaya nga ako noon, maniwala kayo sa akin. Hindi kayo ubra. Iniisip nyo palang planado ko na. Ito pagdaan nito, papatiring ko. Yun na iniisip nyo? Hindi. Ito pagdaan nito, pag pinatid ko to, pagtumba, may kasunod na papaluin ko kaagad. Lagi akong advance. Ganyan mag-isip ang taong walang paghahari ni Kristo. Amen? Lalo na yung pila-pila ngayon, mga sa ayuda. O, diba? Kapag may kulang tayong dokumento, ano ginagawa natin? Baka pwede naman pakiusapan niya. Nagigets niyo po ako? Yun ay simple lang pero nagpapakita ng kawalan ng paghahari ng Diyos. Pero wala po niyan sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Nais ko pong maintindihan natin to. Bakit? Para nang sa ganun paglabas natin. At may nakita tayong ganito. Ang dapat na maging reaksyon natin, paano ba ang gagawin ko para matigil yung ganito? Amen? Nasa trabaho ka, ano bang gagawin ko para matigil tong nakauwi na eh. Tapos yung isa namin kasama sa trabaho, siya yung mag-out nung kanyang time card. May ganyan. Daming ganyan. No? Nung panahon namin sa pier, yung best friend ko, patawarin mo ako. Yung best friend ko, born again yun. Kasama ko sa trabaho yung sa pier. Pero nung ginagawa niya, minsan nauutusan siya maging punch nung time card kasi kasama namin una-una nang umuwi. Di ba panlalamang yun? Tama po ba ako? Lumalabas yun na pagnanakaw ng oras sa trabaho. Kaya kung kayo nagtatrabaho, tapos iba yung ginagawa ninyo, anong totoo? Sorry po, no? Ninanakawan niyo po yung kumpanya. Totoo po yun. Patawarin niyo ako, yun po ay totoo. Kaya dito po sa church, aayusin po ng church ng Lord, dito sa church ang pamumuhay natin, ang trabaho natin, ang pamilya natin, ang buong tao, babaguhin ng Diyos. Hallelujah. The human heart represents yung desires and motives. It is naturally dangerous, sinful, and prone to leading people away from divine truth and towards self-serving behaviors. Mandaraya ho ang puso, manliligaw ng babae.
Kala mo dadalhin sa church, yung pala liligawan ng babae. May gawain ko yung dati. De, totoo, marami sa church ng ganyan. In-invite sa church kasi crush niya. Subukan mo hindi niya crush, hindi niya invite yun. Ano, kapag gagastos ng pamasahe nito, magbayad ka. Di ba? Nagigets niyo po ako? If you're doing something for God, make sure that you are really doing it for God. Hallelujah. Hallelujah. Ulitin, Proverbs 16:2. No, nilagay ko lang po dyan. Sinasabi po dyan na may mga daan na akala mo tuwid sa tingin mo, pero ang dulo pula kapahamakan. Amen? Kaya huwag tayo magiging righteous sa sarili nating tingin. Para lang po tayo nagsasalamin. Tingnan natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Amen? Huwag mong gagawin na titingnan mo yung sarili mo, ipapantay mo sa katabi mo. Mas mabait ako rito. Tapos, sisimplihan niyo ba? Uy, 100 yung binigay sa offering. 200 yung binigay ko. Huwag ganun. Amen? Hindi tayo ganun sa church. Give what you want to give to God. Hindi tayo rito nagsusukatan. Amen? Pwede po ba yun? Huwag tayo magsukatan dito, magbilangan. Amen? Hallelujah. Pangalawa, the standard of objective righteousness. Ano ba to, Pastor? Dito po lalabas yung scripture alone. Living by and through God's Word. Mabubuhay ka na ngayon sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ang hirap po yan. Kala natin madali, pero ang hirap niya, maniwala kayo sa akin. Kaya nga po, ilang taon na ako sa Panginoon, pero hanggang ngayon, darating at darating yung time na susubukan ka ng Lord. Susubukan ka ng pagkakataon. No? Ang paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos ay nangangailangan ng kanyang mga salita. Hindi po pwedeng, huwag natin gawing mema ang Diyos. Amen? Dahil meron po tayong mga Bible. Kaya nga po, sana in Jesus' name. No, in Jesus' name, magkaroon na tayo ng magaganda at maayos na Bible. Ibig ko po sabihin, magaganda at maayos sa Bible, yung pong kumpleto. Hindi po yung maliit lang. No? Gusto ko pong pansinin natin yung Psalm chapter 19, verse 119, verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Example ko po dyan, alam niyo kung sino? Si Josiah. Sinulat ko rito, he did what was right in the sight of the Lord by sticking closely to the law. Bakit ito tinawag na ginawang example si Josiah? Kasi po, bakit po? Alam niyo kung bakit? Sinunod niya po ang salita ng Diyos. Hindi siya lumayo doon. Sasabihin niya, may mga ngatwiran pa niyan, Dok, Dok, madali yun eh. Sasabihin pa sa inyo, madali yun sa kanya eh. Madali kay Diyos yun. Hari siya eh. Di rin. Bakit? Di ba kayo hari ng mga sarili nyo? Sarili nyo nga nasusunod eh. Diba? Diba? Follow the words of God. Kaya nga po yung last na preaching ko no Sunday, use the word of God. Huwag na tayong yung bang, Lord, tulungan mo ako. Nais kong makita ang kalooban mo. Dilat mo yung mata mo. Pag dilat niya, nandun pala yung Bible, yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Hello? Amen po ba? Kasi ang tao, natural yan. Humahanap yan ng mga, power, hungry ang tao.
No? Power hungry yung tao, para bang lalong pag meron kang kapangyarihan, mas may dating ka. Kaya nga nauso uli yung sasabihin ko, no, yung anting-anting. Gusto niyo ng kapangyarihan? May Bible kayo. Gawin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay niyo. Amen? Hallelujah. Lalo na yung love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Lalo na pag yun na po, natutunan natin sundin, maniwala kayo sa akin, baka palitan nyo na po ako magpastor dito. Amen? Sabi po ng 2 Kings 22:2, and he did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the way of David, his father. And he did not turn aside to the right or to the left. Sinunod niya lang ang salita ng Diyos. Hindi siya kumanan, hindi siya kumaliwa. Sinunod niya lang yun. Ano nangyari? Naging mas prosperous ang bansang Israel. Naging maganda ang takbo ng buhay niya. Righteousness by faith is not by work. No? It's never by work. No? It's always by faith. Ilang beses ko na natakal yan, naidagdag ko lang po rito. Nandyan din sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, Galatians chapter 2, verse 16, Ephesians 2, verse 8 and 9. Punta po tayo dun sa pangatlo, the empowerment of obedience, sanctification. The empowerment of obedience. No? Ini-empower ng Lord ang ating mga pagsunod. Pinapalakas niya po yun. Kaya nga po minsan, meron kang ginawang mabuti, maganda sa harapan ng church. Ano ang ginagawa ng mga tao sa church? Praise the Lord. Wala ka naman sinasabi. Nagpapalakpakan. Amen? Because ini-empower ng Diyos ang pagsunod mo. Yun ang totoo. Kaya nga maraming taong natutuwa sa iyo sa paglilingkura mo, sa bata mo pang isipan, nagdinagamit ka na ng Panginoon. Maraming natutuwa sa iyo. Young people, listen to this. Patotoo lang, simple lang. Ang purpose ko lang sa church noon, araw, samahan ko lolo ko, alalayan ko, kasi baka tumumba. Hindi ko alam na tuwan-tuwa na pala sa akin, yung grupo niya, yung Sunday school nila. Bakit? Kasi ang bait-bait ko daw, kala nyo lang yun. Totoo yun. Kala nyo lang yun. Pero nung dumating yung 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan ko nang ginagawa yun, unti-unti akong binabago ng Diyos. Hindi ko naiintindihan, yung palang mga salita ng Diyos na naririnig ko, nagre-rema sa puso ko, nangungusap. Na kapag ako nalang mag-isawa at hindi Sunday, huwag mong gawin yan. Naranasan ko na magrema ang salita ng Diyos sa buhay ko. Taas ang kamay. Nasubukan nyo na bang magrema ang salita ng Diyos sa buhay nyo? Na nakikita nyo, out of nothing, nagagawa nyo ang salita ng Diyos. That is the power of the Word of God. Empowerment for obedience is God's enablement. Biro mo para masunod mo ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, i-empower kita. Tutulungan kita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya nga, wala kang rason ngayon para hindi makinig sa sinasabi ng Diyos. Nababasa mo ang salita ng Diyos. Naririnig mo ang salita ng Diyos. Nasa iyo pa ang banal na Espiritu nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano pa kailangan? Ang kailangan na lang ay ang pagsunod mo. The role of the Holy Spirit. Doing right is impossible in the flesh. It is through the fruit of the Holy Spirit within us. Magagawa natin yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa atin. Amen?
Hallelujah. The aim of glory, no? Para magbago yung pananaw natin. Ang aim natin ngayon, hindi na makagraduate lang o yumaman lang. Ang aim natin ngayon, paano maluluwalhati ang Diyos. Kasi ang tao, ang hirap eh. No, binigyan na ng 1 milyon, lalo na yung mga contractor dyan, umabot pa ng bilyon. Ayaw na ng milyon, bilyon na usapan ngayon. Hallelujah. No? Our obedience is not to earn merit. Ang ating pagsunod, ang ating pagsunod sa Diyos, hindi para, oy, tatanggap ako ng blessing pagka sinunod ko si Lord. Hindi. Kaya ka sumusunod kasi gusto mong bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga po ako, nagagawa ko, mula noon hanggang ngayon, meron o wala, maglilingkod ako sa Diyos. Kala nyo maganda yung relos ni Pastor? TikTok lang yan, sandal lang yan. Mas gusto ko nga yung ganito, bakit? Kasi okay lang kahit mabasa. Tibay pa. No? Eh yung mga automatic, delikado eh. Pag nabasa, patay. Ay, nagigets niyo ako? Ano man ang meron o wala, maglilingkod tayo sa Diyos at gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Naalala ko po yung tatlong kasama ni Daniel. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Nilagay sila sa pugon. Ilalagay pa lang sila sa pugon. Hindi ba kayo luluhod? O luluhod? Pag lumuhod kayo, hindi ko kayo susunugin. Sabi ng tatlo, kahit nasunugin nyo kami, kahit hindi kami, ililigtas kami ng Panginoon, sabi ng tatlo. Tapos, sabi pa ng tatlo, ni Shadrach, Meshach, at Abednego, kahit hindi kami ligtas ng aming Diyos, hindi kami luluhod. Antindi. Sinunog sila. Initya sila ng mga tao pangalan nito, Nebuchadnezzar. No? Yung pinakamalalakas, binuhat. Ang problema, yung tatlo, hindi nasunog. Yung nag-itya lang, sila yung nasunog sa tindi ng apoy. Alam niyo po mga kapatid, mga magulang ko, kapatid, umabot nawa tayo doon sa time na meron o wala, Lord, susunod ako sa iyo. May problema man ako o marami, gagawin ko ang kalooban mo. Di ako bibitaw. Di ako lalayo sa iyo. Di bali sabihin mo nang makulit akong parang langaw, hindi ako lalayo sa iyo, Diyos. At yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. At yun po yung nais ko pong ipangaral sa atin sa hapong ito. Nais ko pong magtapos dito. Rebellion says, ang sabi ni rebellion, I will do what is right in my eyes. Gagawin ko kung ano sa tingin kong tama. Submission says, ang sinabi naman ni submission, Lord, teach me your ways. Psalm chapter 25 verse 4. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas. Sa akin ay ipaalam. Sana ito po ang prayer natin talaga sa buhay. Hindi po masamang mag-asam na guminhawa. Hindi po, yun po naman din talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Maayos na pamumuhay. Pero kung kabaliktaran man na nangyayari sa iyo ngayon, kapatid ko, may sakit ka, marami kang problema, huwag kang give up. Dahil si Lord
Doon pa lang sa Gethsemane, gaya ng sabi ko last week, nag-decide na siya. Bago pa mangyari yung krus, nag-decide na siya sa Gethsemane. Natatapusin niya to hanggang dulo. Hello? Hallelujah. Naintindihan niyo po ba yung ating sermon? Alam ko, inanto kayo. Praise God. Ganong kapayapa ang salita ng Diyos. Pero maniwala po kayo sa akin. Subukan niyo pong magbasa ng salita ng Diyos pag-uwi ninyo. Mamaya o bukas na umaga, mangungusap po ang Diyos sa inyo. Personal. I guarantee you that. Kaya hindi mo siya naririnig, hindi mo binubuklat yung Bible mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise your name, Lord. Can we sing yung inawit natin kanina? How great. Hallelujah. We worship your name, Lord. Banal ka, Ama. Makatwiran ka, Panginoon. Dakila pag-ibig mo, di nagbabago, Diyos. Salamat, inibig mo ako, Panginoon. Salamat, inibig mo ako, Diyos. Hallelujah. How great. Hallelujah. Hallelujah. Lord, batid mo ang laman ng mga puso at iniisip ng bawat isang narito. And you know them, Lord. And I do believe, Lord, na ang bawat isang narito ay tinawag mo in your time and in our own name.
Hallelujah. Right now, I just want to ask one thing. If you think you are falling behind sa pagsunod mo sa Panginoon, it is a natural thing na mangyari sa atin. Kasi tayo ay mga tao. We have needs. We have wants. We have love. Nagagalit din tayo. Naiinis. Nalulungkot. Pero you know what? God is still God. Kahit ganun ang nangyayari sa atin. Meaning, still, He can reach out and bless the things we are asking. But just according to His will. Always according to His will. We can do that. We can ask God. Amen? And I want us, kung sino man yung mayroong mga hinihiling sa Panginoon, inayayaan ko po kayong lumapit. Ang paglapit po rito, walang magic. Ang magic na mangyayari rito, paglapit mo rito, ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. And more, bonus, nadidinig ng Diyos ang laman ng puso mo at isipan mo. I want to ask everyone, kung meron po tayong pangangailangan sa Panginoon, bukas po ang ating altar. Sama-sama po natin idalangin. Sige po, habang inaawit po natin yung You're the name above all names. Hallelujah. 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 You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Tumayo You're the dito. name. Para yung nasa likod makalapit. You're the name above Hallelujah. all names. Hallelujah. Panalangin po natin sila, mga board of elders. Panalangin po natin ang bawat isa sa kanila. And my heart will sing how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God.
dakilang Diyos. Awitan natin dakilang ka, O Diyos. Dakilang ka, awitan natin dakilang Diyos. Awitan natin dakilang ka, O Diyos. Dakilang ka, awitan natin dakilang Diyos. Awitan natin dakilang ka, O Diyos. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Hallelujah. Lord, uuwi kami, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Dala-dala, taglay-taglay, Panginoon, ang pagpapala mo. Lord, you will show your power, your love, your righteousness through your church, JCP Makati. Ang kabuuan, Panginoon, ng church. Lahat kami, Panginoon, gagawin mong patotoo ng pag-ibig at pagpapala mo. Salamat, Panginoon. Lord, I pray and I declare blessing sa pamilya ng mga bawat isang narito sa harapan. Sila po, Panginoon, ay sasamahan mo. Sila po, Panginoon, ay tutulungan mo. Sa pangalan ni Jesus, you are blessed, my brothers and sisters. Hallelujah. Glory to your name, God. Hallelujah. Amen. Amen.